Praise the Lord. So mga kapatid, muli, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 4, day 6. So last na to this week. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Timothy 1:2. To Timothy, beloved child, grace, mercy, peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Amen. So yung greetings dito, may kahalong mercy. Amen. James 2:12-13. So I speak and so do as those who are to be judged by the law of freedom, for the judgment is without mercy to him who has shown no mercy. Mercy trumps over judgment. So maganda yung sinabi rito. Sabi niya yung judgment daw, walang mercy. Walang mercy yung judgment doon sa mga hindi nagpakita ng mercy. Ganon. So ang ganda nito. Kasi palaging minsan nag-iisip tayo tungkol sa judgment. Ano bang magiging kapalaran ko kapag ako ay dumulog na sa luklukan ng paghahatol ng Panginoon. So ito ay magandang tips para sa atin. Dapat sa ating pagdalo, pagdulog sa luklukan ng kanyang paghahatol, siguraduhin mo, nagpakita ka ng awa nung nandito ka pa sa lupa. At malaking bagay yan. Sapagkat sa ating pagdulog, ay meron ding awa sa atin. Isipin mo, judgment na yan. Minsan sa judgment, ang concept natin, wala nang awa yan. Kasi ang judgment ay based on righteousness. Tama naman yan. Kapag may judgment, lalo sa Diyos, ang kanyang paghahatol ay batay sa katuwiran. Kung tutusin sa aking mga pagsasalita, so mga kapatid, pwede ko sabihin, ngayon ko lang natutuhan ito, na sa panahon ng paghuhukom, iiral pa din ang awa niya. Kung ikaw ay may awa. Sapagkat ang konsepto ko, pag judgment, laging righteousness lang ang meron dyan. Pag mali ay mali, pag tama ay tama. Pero ngayon, meron din pala mercy sa judgment. Pero yung mercy dito, mga kapatid, yung kanyang mercy sa atin, batay pa rin sa righteousness. Naisip niyo ba yun? Hindi pwedeng sagasaan ng mercy ang righteousness. Ang righteousness ay kung ano ang tama, palaging yun ang tama. At maging ang kaharian ng Diyos ay nakatayo. No? Ang kanyang pundasyon ay ang katwiran. Pero paano ba nangyari na sa bagay ng kanyang katwiran ay iiral pa rin ang awa? Parang hindi magkatugma, di ba? Parang hindi magkatugma. Kasi ito kanina, pinag-iisipan ko ito Paano na ang kaawaan ay makakatulong pa rin sa panahon ng paghahatol? Samantalang ang paghahatol ay batay sa katwiran. Ang ibig ba natin sabihin, isa-sacrifice yung katwiran dahil sa mercy? Hindi ganon. Hindi mo pwedeng i-sacrifice ang katwiran. Ang katwiran ay katwiran. Kaya lang, ito kasi sa akin lang naman pananaw ito Sa akin lang naman pananaw. Ang paghahatol ay laging batay sa katwiran. Tama naman yon. At sa pagsasagawa ng katwiran, laging may kahilingan. Pag walang kahilingan, hindi magiging makatwiran. Alam niyo ba yon? Dito, yung bahagi ng mercy na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon sa panahon ng paghahatol, batay pa rin siya sa katwiran kasi may kahilingan siya Sabi niya, yung mercy, ibibigay niya kung ikaw ay merong mercy. Meron kang mercy,
then igagawad niya yung mercy. Tila baga mercy ang pinag-uusapan, pero nandun pa rin siya sa prinsipyo ng katwiran. Tama naman. Di ba? Hindi niya basta igagawad sa iyo ang mercy kung ikaw mismo ay walang mercy. Magiging, unrighteous yan. Unrighteous yan. Kaya, katwiran pa rin ito. Kaya lang, katwiran sa larangan ng pagtugon sa kahilingan ng awa. Ang awa ay ibibigay niya kung ikaw ay merong awa. So, ngayon naintindihan ko na. Na hindi naman sinagasaan yung katwiran, kundi pinalakas pa. Di ba? Anong kahilingan dito? Dapat meron kang mercy. Para Para makamit mo yung mercy. So hindi lang yan basta give and take. Yan ay batay din sa katwiran. Kasi merong requirements, di ba? So pag righteousness kasi pinag-uusapan, lagi may requirement yan. At para maging righteous, kailangan ma-fulfill yung requirement. Amen. James 2:12-13. So speak and so do as those, okay, nabasa ko na to. So yung last part niya, sinasabi sa atin, for the judgment is without mercy to him who has shown no mercy. No? So sino ang hahatulan? Yung mga hindi nagpakita ng kaawaan. Amen. So magbabasa na ako. Only in 1st and 2nd Timothy, among all his epistles, did the apostle include God's mercy in the opening greeting. God's mercy reaches further than his grace. In the degraded situation of the churches, God's mercy is needed. This mercy brings in God's rich grace, which is sufficient to deal with any degradation. Amen. Degradation, ang pagkababa ng mga eklesiya ay nangangailangan ng kaawaan. Sapagkat pag sinabi natin kababaan, ito ay isang nakakaawang sitwasyon. Kapag ang eklesiya ay napababa, nagkaroon ng problema, di ba? Nagkaroon ng mga kung ano-anong mga sitwasyon, okay, na naging dahilan upang mapababa ang eklesiya. Anong kailangan dyan? Mercy. Especially, kaawaan na nanggagaling sa Panginoon. Upang sa ganon, matugunan ang mga kahinaan, no? Ang mga negatibong bagay na nangyayari sa loob ng eklesiya. Amen. So today's reading na ako. To despise a poor brother is to have no mercy. Anyone who despises a poor brother in this way will not receive mercy when he appears before the judgment seat of Christ. Poor brother. So ano ba ang ibig sabihin ng poor brother? So marami mga kategorya yan. Marami mga iba't ibang uri ng kondisyon para mo masabing poor brother. So, hindi na ako magbibigay ng halimbawa, ano ba ang poor brother? Kaya lang ang poor brother, ito yung mga subject to be despised. Mga kondisyon, sitwasyon ng mga kapatid na pwede silang hamakin, patulan, kondenahin, at pagwikaan, at sisihin, parang ganyan. So sa church, minsan nangyayari yan. Pwedeng dahil talagang mahina sila. Pwede naman dahil sobrang lakas nila. Pwede naman na meron sila talagang problema. Pero ganun pa man, huwag natin silang hamakin, huwag natin silang patulan. Sapagkat kapag ginawa mo yan, hindi ka nakabag sa kanila, wala ring kahabagan para sa iyo
sa panahon ng paghuhukom. So kung minsan may mga kapatid na pasaway, madaming ganyan. Pero wala tayong magawa. Alam mo kung ano sinabi ng Biblia? Bukod sa mercy, bear one another in love. Tiisin natin ang bawat isa sa loob ng pag-ibig. Pagtiis tayo. So isa sa pagsasagawa ng katubusan ay ang tiisin sila. At pagpasensyahan sila. Maging maamo pa rin sa kanila. So yan yung mga ilang aspekto ng pagpapakita ng ating kaawaan. Amen. In James 2:13, James is telling us not to despise our brother. If we despise a brother, this means that we do not have mercy on him. Then, when we come before the Lord to be judged, He will not show mercy to us because we have not shown mercy to our brother. Therefore, we need to show mercy for, as James says, mercy trumps over, bows over judgment. If we have mercy on our brother today, we will receive mercy from the Lord at His judgment seat. Parang ang lakas ng mercy sa panahon ng paghuhukom. Ang lakas niya. Ang lakas ng dating. At mukhang hindi ko masabi. Baka ito lang pwede na. Pero huwag niyo asahan lang yan. Pero ang lakas ng dating niya. Sapagkat sinabi niya, yung mercy nagtatriumphs sa panahon ng judgment. Kasi madalas pag binanggit ang judgment, ang concept na meron tayo, dapat perfect ka o na-perfect ka, di ba? Naging maayos ka, naging matagumpay ka sa maraming aspekto ng buhay mo, naging tapat ka sa Panginoon, meron kang paglago sa buhay, di ba? So, yun yung mga concept natin tungkol sa paghuhukom. Tama naman yan. No? Sapagkat marami rin mga verse na ganyan ang sinabi. Tumakbo ka. Di ba? Si Paul tumakbo. At sabi niya, sa pamamagitan ng pagtakbo, nakamit niya yung corona. Sapagkat ang konsepto tungkol sa pagiging overcomer ay pagiging matagumpay, nananaig. So, mayroong ganyan. So, dyan tayo nakafocus lang. Hindi natin sinasama yung mercy. Kaya parang ito ay isang bago at matinding konsepto na pinakita sa atin. Na sa panahon ng paghuhukom, kung meron kang mercy, sabi niya, mercy trumps, papanagumpay sa panahon ng paghuhukom. Huwag natin kakalimutan ito. Huwag mo rin kakalimutan yung maging perfect ka, maging strict ka, maging maayos ka. So, ang ibig sabihin, dalawa pa din ang ating pag pinaghahandaan. Sa isang banda, maayos ako, tumatakbo ko, lumalago ako, tapat ako sa Panginoon, naglilingkod ako sa Panginoon, at maayos ako. Wala ako hindi ako nabuhay sa kasalanan. Di ba? So lahat ng ito, kailangan dito. Pero anumang gawin mong sikap sa aspekto ng pagiging maayos, mabubutasan ka pa rin. Mabubutasan ka pa rin. At yung butas na yan, ang makakatagpilang dyan ay ang mercy. So, yun yung konsepto ko ngayon. Hindi sapat doon sa aspect ng overcomer ka, ng overcome. O, gaano man katindi ang iyong pagiging overcomer, malamang may kulang yan. At yun ay ang aspekto ng pagiging maawain. At kung ikaw ay maawain, kumpleto ka. Di ba? Sa isang banda, sinasabi,
stricto ka, perfect ka, at matuwid ka. So, isang ano lang yan, isang side lang yan. Pero dito sinasabi, kung meron kang kaawaan, okay, ito ay malaking bagay sa panahon ng paghahatol. So mga kapatid, huwag natin kalimutan yan. Hindi ko alam kung ano ang mas madali. Ang maging maawain o ang maging mapanagumpay laban sa mga negatibong bagay. Anong mas madali? Wala. Pero lahat ay posible kung binubuhay mo si Kristo. Si Kristo ang iyong tagumpay, si Kristo ang iyong pagiging perfect, si Kristo ang iyong pagiging nananaig, at pagdating sa kaawaan, dapat si Kristo pa din. Sabagat kung hindi si Kristo, hindi tamang kaawaan yan. Ano lang yan? Panlabas lang yan. Yan ay ang mga pagpapakita sa labas na mukhang maawain. Yan ay mga hipokrita. So yun ang sinasabi ko rito. Ang ating pagiging maawain, dapat related sa ating persona. Bakit tayo nagiging maawain? Kasi tigmak tayo ni Kristo. Pinerfect tayo ng buhay ng Diyos na mayaman sa awa. Amen. If we would serve the Lord, we must know the Spirit, the life in the Spirit, and the righteousness of God. Furthermore, we must know God's mercy in the selection of grace. I look to the Lord that He will deeply impress us with the matter of His mercy in selecting us. Ito medyo malalim ito mga sinasabi rito. Kung minsan yung mga salita, hindi mo siya maiintindihan na isang bulusok. Kailangan himayin mo siya. Pero siyempre, kailangan meron din tayong gabay ng Espiritu para maintindihan natin. Okay, subukan natin himayin. Sabi niya, pag ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, gusto mo maglingkod, una, you must know the Spirit. So yun yung una. Dapat kilala mo ang Espiritu. So ang tanong, paano mo makikilala ang Espiritu? So the best is set natin yung mind natin sa Espiritu. Kaya sinasabi ng Biblia, the mindset in the Spirit is life and peace. So the mind can be set. Pwede siyang ilagak sa Espiritu. Upang sa pamamagitan ng kaisipan na nakalagak sa Espiritu, meron kang damdamin ng Espiritu na naiintindihan ng kaisipan mo. Okay, so yan ang pagkakilala sa Espiritu. Magsaserve ka ba? Dapat, you should know the Spirit. So yun yung una. I-set mo yung mind mo sa Espiritu upang magkaroon ka ng damdamin ng Espiritu, makilala mo ang Espiritu. Sa pamamagitan din ng ating kaisipan. Sabagat ang ating kaisipan, kaya niya mag-discern, umintindi, sapagkat siya ay isang organ na kung saan meron siyang kakayahan na kumilatis. Amen. So yun yung una. Tapos sabi niya, the life in the Spirit. Una, yung Espiritu, sabi niya, dapat kilala mo. Pangalawa, dapat kilala mo yung buhay. Yung buhay na nasa loob ng Espiritu. Ano ba yan? Siyempre, pag ang buhay, ito yung Diyos na nasa loob ng Espiritu. Buhay. Ang Diyos ay ang buhay at siya ay buhay. At ang Diyos natin na nasa loob ng Espiritu ay ang ating buhay, at ang buhay ay para sa pamumuhay. Para ibuhay mo siya. Okay, so kaya hindi ito isang aspekto ng ating kaisipan. Ito ay ang isang aspekto ng paghahayag
paghahayag sa buhay na nasa espiritu, ang kanyang kayamanan, ang kanyang katangian, dapat maging kahayagan natin. Okay, so ano pa yan sabi rito? And the righteousness of God. So tatlo ang kailangan, kilala mo, alam mo. Alam mo, espiritu, ang buhay, at ang katwiran. Siyempre, pag sinabi natin katwiran, ito ay ang maging tama. Tama sa Diyos, tama sa tao. Kapag mali, hindi ayos sa tao, hindi maging katwiran yan. At kung hindi aprobado ng Diyos, hindi rin yan katwiran. At sa spiritual na pagsasalita, si Kristo ang katwiran. So, ibig sabihin, dapat kaisa mo si Kristo at ang iyong pamumuhay ay si Kristo para maging katwiran ng Diyos. Amen. Furthermore, we must know God's mercy in the selection of grace. Ito medyo mahirap intindihin. So, kasi binabanggit dito ang God's mercy. No? So tayong tao kasi, kailangan natin ng mercy ng Diyos dahil marami tayong mga kahinaan. Iba-iba yan, hindi pare-pareho. At lahat ng uri ng kahinaan na meron tayo ay nangangailangan ng kaawaan ng Diyos. Madali ka bang ma-offend? Yan ay isang kahinaan at kailangan mo ng kaawaan. Kailangan mo ng kaawaan. O madali ka magalit, madaling uminit ang iyong ulo. No? At ang iba naman, may mga kahinaan na may kinalaman sa pita ng laman. So, iba't ibang klaseng kahinaan. No? At ang iba naman, ang kanilang kahinaan ay wala silang affection. Wala silang affection. No? At ang iba naman, madaling ma-attract ng mga bagay. So, maraming kahinaan. So, ang mga kahinaan natin na ito ay dapat merong tamang biyaya. Kaya yung biyaya, sinasabi niya, may selection. Ibig sabihin, iba't ibang klaseng aspekto ng biyaya. Varied kasi ang grace eh. No? So ito ay nasa iba't ibang level. At mula sa kahinaan natin, na itinuturing natin na nangangailangan ng kaawaan ng Diyos, susuplayan tayo ng Diyos ng tamang biyaya. Upang sa kanyang pagbibigay sa atin ng biyaya, tumutugma ito sa ating mga kahinaan. So, kailangan alam mo ito. Alam mo ito. No? Upang sa ganon, pwede mong hingin sa Panginoon. Okay? Ang mga biyaya, no, ng iba't ibang aspekto upang tugunan ang ating mga kahinaan. Amen. Ngayong panahon na ito, ang trono niya ay trono ng biyaya. Lumapit tayo, tanggapin natin ang mercy niya at sa pamamagitan ng mercy niya, madala tayo dito sa trono ng biyaya upang tamuhin natin ang biyaya sa tamang oras. For timely help, ibig sabihin, sa oras na yan, ibibigay niya sa iyo ang biyaya na makakatulong sa iyo upang daigin mo ang mga kahinaan natin, kahinaan ng buhay. Amen. Amen. So I look to the Lord that He will deeply impress us with a matter of His grace, of His mercy in selecting us. Okay? So, ma-impress tayo na tayo ay mga pinili. No? Ito ay isang kaawaan ng Panginoon na tayo ay mga pinili at patuloy pa niyang isasagawa ang kanyang kaawaan sa lahat ng ating kapanahunan. Amen. Do not put your trust in what you are able to do or in what you plan to do. Rather, bow down before the Lord and worship Him for His mercy. The more you worship the Lord for His mercy, the more you will be uplifted. Instead of striving to bear responsibility, you will find that in His mercy, the Lord is
bearing you. Amen. So una sinasabi dito, huwag kang magtiwala sa mga kaya mong gawin. Huwag mong pagkatiwalaan yan. Mas mapapahamak ka lang dyan. No. Una-una, maraming tao, titingnan nila yung kanilang sarili. Dahil kilala nila yung sarili nila, alam nila yung mga kaya nilang gawin. Kaya nilang sabihin, kaya nilang pag-isipan, no? At gamit ang kanilang mga natural na skill at katangian. Pero huwag kang magtiwala dyan. Lalo na sa mga natural na kakayahan, huwag mong pagkatiwalaan yan. Alam niyo mga kapatid, sa totoo, ang ating mga natural ay hindi mo pwedeng gamitin para sa Panginoon. Hindi mo yan pwedeng gamitin. Kaya nung ma-meet ni Moses, ang Diyos, ano ang unang nangyari? Pinakita ng Diyos sa kanya na siya ay puno ng leprosy. Leprosy. No? At pinakita sa kanya yung vision ng burning bush na nag-aapoy siya pero hindi natutupok yung yung puno na, yung maliit na puno. Nang ibig sabihin, gagamitin siya ng Diyos pero hindi gagamitin ng Diyos yung kanya mga natural na kakayahan. No, kaya yun ang unang pinakita sa kanya. Kaya tayo, dapat ganyan din. Huwag kang magtiwala sa mga naiisip mo lang gawin. Minsan yung bugso lang yan eh. May nangyari, bigla ka nabaling sa isip mo. Ito ang dapat gawin. Natural yan. Natural yan. Kasi hindi ka nanalangin muna. Hindi mo yan dinala sa Panginoon. Hindi mo dinama. No? At hindi mo kinilatis ano ang damdamin ng Panginoon sa bagay na yan. Kundi bugso lang yan ng iyong kaisipan. Huwag kang magtiwala dyan at mapapahamak ka dyan. At maging yung plinano mo, huwag mo ring pagkatiwalaan. Doon may nangyari. Ano gagawin ko? Ganito. Ito, ipaplano kong gagawin ko. Papatawag ko tong brother na ito. Ito mga sasabihin ko. Sasabihin ko sa eklesiya, ganito ang gawin natin. Saan ang galing? Sa iyong natural na kaisipan at iyong plano na dinamay mo pa yung mga kapatid para isagawa kung ano yung naisip mo at naplano mo. Wag. Ito ang dapat mong gawin. Sabi niya. Saan ba ako? Okay, ito sabi niya. Rather, bow down. Sabi niya, bow down. Worship the Lord for His mercy. The more you will be uplifted. Bow down. Worship the Lord. May nangyari ba? Huwag ka magplano. Huwag ka mag-isip. Bow down. Worship the Lord for His mercy. Panginoon. Panginoon. Luluhod ako sa iyo. May nangyari. Panginoon. Sasambahin kita dahil sa iyong kaawaan. Kaawaan mo kami dito sa gulo na ito, Panginoon. Kaawaan mo kami dito sa problema namin. Kaawaan mo kami, Panginoon, dito sa mga project at mga plano na gusto namin gawin. Kaawaan mo kami. So, ang unang hinahanap natin ay kaawaan. Diba? At mula dyan, dadali ng Panginoon yung kanyang paggawa. Grace, abundant grace. Diba? Sufficient grace. Grace upon grace. Dadating. No, dadating. Kaya mga kapatid, ito ay pagtuturo. Lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. At sabi niya, yung bagay na ito, pag ginagawa natin, tayo lumuluhod, sinasamba ang Panginoon sa kanyang awa, you will be uplifted. Ano ba yung uplifted? Nang ibig sabihin, naitataas ka. Naitataas ka. Dati ikaw lahat ang may pasan. Ano ka? Bigat-bigat. Bigat-bigat. Eventually, bumaliktad. Ikaw ang pinapasan ng biyaya. Ikaw ay nandoon, nag-i-enjoy. Walang bigat, kundi ang meron lang ay
kalwalhatian, di ba? Pagtatamasa, kaginhawaan ng loob, di ba? Kapayapaan. Sapagkat ang Panginoon ang nagdadala sa iyo. Hindi ikaw ang nagdadala ng mga problema. Amen. Instead of striving to bear responsibility, you will find that in His mercy, the Lord is bearing you. Yun ang dapat. Diba? Sino ba ang may problema? Diba? Tayo. May problema ka, tapos papasanin mo pa yan gamit ang iyong natural na buhay. Di ang bigat at wala pang blessing. Diba? Pero sinamba mo siya sa kanyang awa. Mababaliktad, uplift ka. At ikaw ay dadali ng Panginoon. No? At ang mga problema ay pupunta sa ilalim ng iyong mga paa. Tinitignan mo lang sila, ay problema pala kayo. Ngayon, nasa ilalim kayo ng aking mga paa. Okay? At pinamamahalaan ko kayo. Hindi na kayo ang namamahala sa akin. Amen. We all need to know the Lord in this way. What a mercy that He has selected us, predestinated us, called us, placed us in His recovery. For our future, we trust not in ourselves, but in Him and in His marvelous mercy. Everything regarding us has been initiated by the Lord. All of Him, nothing is of us. I can testify that the more we worship God for His mercy, the more we are deeply in His heart, and the more we are one with Him. Ang ganda nito. Ang ganda nito. So, tagalugin ko siya. Dapat malaman natin ang lahat ng mga bagay na ito, na anong awa na tayo ay mga pinili niya. Tinalaga niya, tinawag niya, dinala niya sa kanyang pagbabawi. Lahat ito ay kaawaan. Para sa ating hinaharap, magtiwala tayo hindi sa ating mga sarili, kundi sa kanyang kagilagilalas na awa. Lahat ng bagay tungkol sa atin, lahat ng ito ay sinimula ng Panginoon. Lahat ay mula sa Kanya. Walang bagay na mula sa atin. May papatotoo ko na higit natin sinasamba ang Diyos sa Kanyang awa. Higit tayong lalo tayong naidadala ng malalim sa Kanyang puso, okay, at nagiging kaisa niya. So, yan yun. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. So, do not strive to bear responsibility. Instead, worship God for His election. If you do this, He will bear you in the bearing of responsibility. So, sabi dito, huwag tayong magsikap na pasanin ang mga responsibilidad. Hindi tayo kailangan magsikap. O para bang dinadrag natin yung ating sarili, parang hirap na hirap tayo. Kasi alam nyo, itong panahon ng ngayon ng bagong tipan, panahon ito ng biyaya, hindi ito panahon ng kautusan na kailangan gamitin mo pa yung laman mo para magsumikap ka. Hindi na, tapos na yung age na yan. Ang age ngayon ay panahon ng biyaya, kung saan lahat ng responsibilidad ay pinapasan ng Panginoon para sa atin. Pinapasan niya. Lahat ng bagay ginagawa niya para sa atin. Ang sistema ng biyaya, mga kapatid, ay ang paggawa ng Diyos para sa atin. Yan ang biyaya. Kaya tinawag yan na biyaya, yan ay gawain ng Panginoon. Kapag gawain natin, hindi biyaya yan. Kapag tayong gumagawa, tayo ang hirap na hirap, hindi biyaya yan. Ang biyaya ay siya ang gumagawa.
para sa atin. Amen. Amen. So the more we try in ourselves to be responsible, the more we will suffer inwardly. Our inward taste will be that of bitterness. Amen. Kapag ang mga responsibilidad, ikaw ang gumagawa, ang panlasa mo, ang pait, para kang kinakawawa. Pero gumagawa ka nga, pero pinasan mo lahat. Punong-puno ka ng kabalisahan, ang pait ng panlasa. Katulad ni Martha, gumagawa nga. Pero balisang-balisa. Kaya ang pait ng panlasa niya. Lalo na pag nakikita niya yung sister niya, nakaupo lang. Ang feeling niya, kinakawawa siya. Kung minsan sa church ganyan, dumadating yung puntong ako na lang lahat ang gumagawa. Ano ba ito? Ang mga kasama kong responsableng kapatid, hindi na tumutulong. Ano ba ito? Minsan mapapaiyak na ako. So mga kapatid, dapat hindi tayo humahantong sa ganyan. Hindi tayo humahantong. Kung minsan sa church, nakikita ko yung sitwasyon, ang mga RO, ayaw gumalaw. Pero ayoko mabahala. Ayoko maawa sa sarili ko. Sa pamamagitan ng biyaya, maglilingkod pa rin ako. Malakas ako kasi may biyaya ako eh. Habang ginagawa ko to, napapaawit ako. So, yan ang panahon ng biyaya. Hindi mo nilalagay yung responsibilidad sa sarili mo. Gagawa ka pa ba? Oo. Pero dapat ang iyong paggawa ay nasa prinsipyo ng biyaya. Na tila baga ikaw, pero ang totoo, hindi ikaw. Not I, but Christ. Amen. 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 Okay, so our inward taste. Okay. But if we worship the Lord for His mercy and experience Him bearing us in bearing the responsibility, our inward taste will be as sweet as honey. Yan ang sinasabi ko. Sa mga kapatid, lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon, dapat matamis na katulad ng honey. Hindi yan dapat umaabot sa prinsipyo na naglilingkod ka nga, gumagawa ka, tila naghahabol ka sa Panginoon, pero punong-puno ka ng kapaitan. Ibig sabihin yan, wala ka sa biyaya. Marami kang reklamo, complain, marami kang nakikita na mga ayaw mo sa kapaligiran mo. Lalo kayo, minsan wala pa kayong meeting hall. Nagmi-meeting kayo sa mga bahay ng mga kapatid. Dapat may biyaya kayo. Kayo naman, na nagme-may-ari ng bahay na pinagmimitingan ng mga kapatid, dapat meron kayong biyaya. Sapagkat kung wala, magiging mapait ang panlasa natin kung ano ang nangyayari. Nag-alisan na yung mga kapatid. Ang dumi ng bahay mo, ang CR mo, ginamit nila. Wala kang katulong. Ikaw lahat ang magliligpit, mag-aayos. Hindi ba? Mapait yan. Mapait yan. Pero kung may biyaya ka at nakita mo ang awa ng Panginoon, na lahat ng ito ay kaawaan ng Panginoon, na pinili ka niya, hindi ka magiging bitter. Pagod ka. Oo, mapapagod ka talaga, mapapagod ka physically. Pero sa kabila ng kapaguran natin, meron tayong sensation ng honey sa loob natin. Dapat umabot ka sa ganyan. Oo. At kayo mga nagmi-meeting, no? Pupunta kayo sa bahay ng kapatid. No? Kapag tayo ay walang biyaya, ang dami niyong reklamo. Dami niyong reklamo. Kaya yung buhay eklesiya, mga kapatid, tandaan ninyo. Dapat ito ay buhay ng kapayapaan sa gitna ng biyaya. The kingdom of God is not eating and drinking.
but joy, peace, and righteousness in the Holy Spirit. May joy, may peace, may righteousness in the Holy Spirit. Take away the Spirit. Walang joy. Ano meron? Trouble. Di ba? Walang peace. Walang joy. Anong meron? Galit. Gulo. Di ba? Walang righteousness. Hindi alam kung sinong tama. At walang Spirit. Amen. Kaya matuto tayo. Matuto tayo. Huwag mo sabihin in the Spirit ka, pero ang mukha mo naman, walang glory, walang glow, walang shining. Hindi mo naman kailangan sabihin in the Spirit ka. Pero kung totoong nabubuhay ka sa Espiritu, dapat meron yan. Alam niyo mga kapatid, hindi kung ano ang iniisip natin, hindi kung ano ang inaakala natin, kung hindi kung ano ang situation natin. Amen. One reason I am happy day by day is that I have learned to trust in the Lord's mercy and to worship Him for it. Years ago, I used to ask the Lord to do so many things for me. But now I pray by thanking Him for His mercy. He said that He will have mercy on whomever He will have mercy and compassion on whomever He will have compassion. If we enjoy the Lord's mercy and worship Him for His selection, we will be in the heavenlies. Enjoy the Lord's mercy. Okay? Worship Him for His selection and be in the heavenlies. While on earth, nasaan ka ba? Nasa lupa ka. Pero ano, ang iyong kondisyon ay makalangit, nasa langit. At dahil diyan, ikaw ay nabubuhay sa realidad ng kanyang kaharian. Amen. So, ang ganda nito. Amen. Our going on with the Lord, okay, is a matter of not of our willing or running, but of God's mercy. Our willing is of no avail, and our running is in vain. God's mercy, however, works in a wonderful way. Mercy. Ang layo ng range ng mercy. Di ba? Lumalampas siya. Lumalampas siya. Kung nakita mo ito, magbabago ang pananaw mo. Di ba? Kung hindi mo siya nakita, ano nakikita mo? Problema, responsibility, di ba? Paggawa, yan ang nagiging mapait sa atin. Ang tiisin, ginagamit yung ating sarili, ang ating mga kapatid. Hindi mo alam na lahat ng ito ay awa sa iyo ng Diyos. Na ibinigay sa iyo ng Diyos sapagkat siya ay naawa sa iyo. Di ba? Ang ating posisyon ngayon, mga kapatid, bilang mga pinili, ay isang posisyon na maluwalhati na hindi nakamit ng ibang tao. Kaya lang, sa iyo, mapait dahil hindi mo nakikita na ito ay awa ng Panginoon. Kung nakita mo na ito ay awa ng Panginoon, na ibinigay sa iyo, bagamat hindi ka naman karapat-dapat, sasambahin mo siya. Magbabago ang pananaw mo. Maibabaling ka sa biyaya ng Panginoon. Mababago lahat ng bagay sa buhay mo. Kailangan umabot tayo sa ganyan. Umabot tayo sa ganyan. Alam niyo minsan, nasubukan ko na rin maglingkod sa Panginoon na sobrang pagod eh. Amin ako. Sobrang pagod. Tapos nakita ko yung wife ko. Sobrang pagod. Lalo na noong mga unang panahon ng aming church life,
Bata pa siya, bata pa rin ako. Ang work namin, kumbaga sa ano, nakapatong lahat. Nakapatong lahat. Pero nasubukan ko yung inihiga ko na yung katawan kong pagod. Yung joy sa espiritu ko. Hindi na kaya ng katawan ko. Dahil pagod na ako. Pero nakatulog na lang ako. Pero natulog ako ng merong joy, ng sweet as honey. No? Sapagkat may biyaya ang Panginoon. Maring hindi sapat ang pagkakita ko noon sa awa ng Panginoon. No, ang akala ko, pinili ako ng Panginoon, gagawin ko lahat ito. Pero ganun pa man, naibaling ako sa espiritu at nagtamo ako ng biyaya. Pero ngayon, mas mainam. Sapagkat higit ko naiintindihan na lahat ng ito ay awa ng Panginoon. Di ba? Mas lalong na feeling ko na uplift ako, Panginoon. Di ba? Kinaawaan mo ako. Ito, may edad na ako, binigyan mo pa ako ng chance na makapaglingkod pa. Sa mundo, matagal nang retired yung mga ganitong age. At kung mayaman ka, mag-golf ka na lang. Ano mapapala ako? Di ba? Amen. Amen. Our going on with the Lord is a matter not of our willing or running, but of God's mercy. Okay, so our willing is of no avail, and our running is in vain. God's mercy, however, works in a wonderful way. So umabot ka ba dyan? Where God's mercy works in a wonderful way. So nabasa ko na to, inulit ko rin. Maganda eh. We are changeable, constantly fluctuating. It seems that as far as we are concerned, our spiritual condition is like a weather that is unstable. Hence, we need to see that the selection of grace does not depend on us, but depends on God's selection of us before the world began. So isipin mo, sa kanyang kaawaan, pinili ka na niya before the world began, bago pa natatag ang sanlibutan. So yung mercy niya, umabot na doon sa ganong kapanahunan. No? At umabot hanggang sa kapanahunan natin, no? Na pinili niya tayo upang ating isagawa ang marami mga wonderful na mga bagay ng Diyos. Hindi ayon sa ating lakas, hindi ayon sa ating sarili. Kapag tayo naman, hindi naman tayo stable na mga tao eh. Di ba? Pabago-bago, fluctuating, minsan high, low, ano lang yung normal lang na ano, wala, unstable tayo. Pero ang kanyang pagpili sa atin, ay napaka-wonderful. No? Sapagkat ito ay isang pagpili sa mga tao na hindi naman karapat-dapat. O, kaya kung makikita natin ito, hindi tayo magiging pitiful, bitter, no? Kundi laging feeling glorious sa mga bagay na ito. Sa mga bagay na ito. Kaya, wag mong asahan yung iyong natural na buhay, kundi umasa ka sa biyaya ng Panginoon. What we are experiencing today is related to God's selection. In eternity past, if we see this, we will turn our eyes away from ourselves and from our circumstances and gaze steadfastly upon Him. Turn away, okay, ourselves from all kinds of circumstances. Amen. So, hindi natin papabayaan ang ating sarili na manatili sa mga circumstansya ng buhay. Hindi natin ipapanatili ang ating sarili sa ganyan. Kundi, turn away, iiwanan natin, lalayo tayo sa mga bagay na nagdadala sa atin ng mga kahinaan, discouragement, okay, o maging ang mga bagay na nakikita natin.
kundi patuloy tayong titingin sa Panginoon na pumili sa atin, nagtalaga sa atin sa pamamagitan ng kanyang awa mula pa noong bago na itatag ang sanlibutan. At ipifix mo yung mata mo dito sa isa na pumili sa iyo at tumawag sa iyo. Huwag mo aalisin yan. Okay, look away. Tumingin ka ng palayo sa maraming bagay tungo sa Panginoon. Salamat sa iyong pagpili. Salamat sa iyong awa na nandito pa rin ako. Amen. Amen.